Tayo po ay manalangin. Kinikilala po namin, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Hiwalay sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit ay hindi po magiging pakinabang sa amin ang iyong mga salita. Kaya naman, tulungan mo po kami na maunawaan at maranasan ang mga ito. At ikaw ang kumausap sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ihanda mo ang aming mga puso na hindi lamang maranasan ang comfort, ang joy, ang strength na ikaw ang nagbibigay, kundi handa mo rin kami, Panginoon, na i-humble ang aming mga sarili dahil ipapakita mo rin ang aming mga kasalanan. At kasama rito, ipapakita mo ang krus ng aming Panginoong Yesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinag-aaralan po natin ang life and faith ni Abram. Si Abram sa Bible ay tanyag sa kanyang pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay at kabiguan ng kanyang buhay bilang Kristiyano, ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano natin ipapamuhay ang ating sariling pananampalataya. Lalo na sa chapter 15 ng Genesis, kung saan tuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Abram kung papaano po pinapalakas, kung papaano pinagpapala ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ito ang makikita natin sa buong chapter 15 ng Genesis, na ating titignan ang unang kalahati ngayong araw at Lord willing sa mga susunod na linggo. Pagkatapos ng mga pangyayari sa chapter 14, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram na nagsasabing, "Huwag kang matakot, Abram." Si Abram, pagkatapos maranasan ang sunod-sunod na tagumpay ng kanyang pananampalataya na nakita natin sa chapter 14, kung saan dahil sa tapang ng kanyang pananampalataya ay nagapi niya ang coalition ng Eastern Kings at naligtas niya ang kanyang pamangkin kasama ang mga kayamanan nito. Hindi lamang iyon, dahil nakikita ni Abram na sapat ang Panginoon sa kanya, nireject niya ang offer ng hari ng Sodoma na kayamanan. Gusto niya kasing maging mayaman na ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya at hindi ang compromise na hari ng Sodoma. Pagkatapos ng mga tagumpay na ito, kung saan nasa high point ng relasyon niya sa Panginoon si Abram, kung saan consecrated ang kanyang buhay niya para sa Panginoon, iniisip natin na malakas at confident ang pananampalataya ni Abram. Hindi po ganyan ang makikita natin. Pagkabukas pa lang ng chapter 15, sinalubong si Abram ng salita ng Panginoon upang i-encourage, upang palakasin si Abram dahil siya po ay natatakot. Posible, iniisip ni Abram na baka balikan siya ng mga taong nagapi niya, ang Eastern Coalition. Dahil dito, mag-umpisa ring magduda si Abram sa mga pangako ng Panginoon. Pangakong binhi at pangakong lupa na ito ang sumisimbolo sa eternal life, kaligtasan na ipinangako ng Panginoon kay Abram. Ito ang laman ng chapter 15 ng Genesis, kung saan takot, nagdududa si Abram sa mga pangako ng Panginoon sa kanya.
huwag nating kakalimutan na ito ay nangyari habang siya po ay nasa tuktok ng tagumpay ng kanyang pananampalataya, kung saan highly consecrated ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang malinaw na lesson na sinasabi sa atin sa panahon na nakakaranas tayo ng tagumpay sa ating pananampalataya, sa panahon na na-enjoy natin at nararanasan natin ang intimacy natin sa Panginoon, ito ang panahon na naharap tayo sa matinding pagsubok, pag-atake mula sa labas at loob natin. Ito ang usual na karanasan ng mga taong ginamit mightily ng Panginoon. Isang malinaw na example dito ay si Elijah, na kilala sa pagiging matapang niya sa Panginoon. Sa 1 Kings chapter 18, kung saan nagapi ni Elijah ang mga pari ni Baal, at napatay niya ang mga ito sa kapangyarihan ng Panginoon. Pagdating sa next chapter, dahil sa sobrang pagod, siya po ay tumakbo at siya ay nagduda, na-depress, na dahil lamang sa simpleng banta ni Queen ng Reyna, na asawa ng hari noon, na ang sabi niya, gusto ko nang mamatay. At inaccuse niya ang Panginoon na siya na lamang ang natitirang mananampalataya. Kapag nagiging useful tayo sa gawain ng Panginoon, kapag nararanasan natin ang intimate fellowship natin sa Panginoon, kapag nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, ito ang panahon na very active si Satan at ang kanyang mga demonyo upang atakihin tayo sa pamamagitan ng inner doubt, sa pamamagitan ng kaguluhan sa ating pag-iisip at sa ating puso. Namumuhi kasi si Satan kapag nakikita niya na tayong mga mananampalataya ay lumalago at nagiging useful sa Panginoon. Kaya gagawin niya ang lahat upang ibagsak ang ating pananampalataya. Sa panahon na nagtatagumpay ang ating pananampalataya, huwag nating kakalimutan, ito rin ang panahon na highly vulnerable tayo sa pag-atake ni Satan. Ito rin ang panahon na prone tayong magtamad at ibaba ang ating guard. Kapag nasa matinding struggle tayo ng ating pananampalataya, alam natin na kailangan nating bantayan ang ating sarili dahil meron tayong struggle na nararanasan. Pero nakakalimutan natin na sa panahon na nagtatagumpay tayo, ito ang panahon na mas lalo dapat nating bantayan ang ating puso't isipan. Nagiging effective si Satan sa kanyang pag-atake sa atin kasi ito ang panahon na iniisip nating pwede tayong magpabaya, pwede tayong magtamad, pwede muna tayong magpahinga. Ito ang panahon na malaki ang temptation sa atin na maging proud, na magdepende tayo sa ating mga sarili, kasi nga naranasan natin ang tagumpay, nakakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito ang iniisip natin na safe tayo kasi nga nagtatagumpay tayo sa ating pananampalataya, kaya ibinababa natin ang ating guard. Sa isang Kristiyano,
na hindi nauunawaan ang mga ito, pagkatapos niyang maranasan ang tagumpay, kasunod sigurado ay ang kanyang pagbagsak, kabiguan sa kanyang pananampalataya kasi hindi siya nakahanda sa mga ganitong klaseng temptations. Sinasabi sa atin, walang time sa buhay natin bilang mga Kristiyano ang mag-relax, ang ibaba ang ating guard, na hihinto natin ang pagdidepende natin sa Panginoon, sa Kanyang salita at panalangin. Mas lalo tayo dapat na magbantay at magdepende sa Panginoon, especially kapag tayo ay nakakaranas ng tagumpay sa ating pananampalataya. Sa panahon na malakas ang temptation na magdepende sa ating sarili, mas lalong dapat tayong magdepende sa Panginoon. Ibabad ang ating kaisipan sa salita ng Panginoon. Araw-araw, ito ang natural na disposition dapat ng isang mananampalataya. Palaging nakadepende sa Panginoon sa pamamagitan ng ating devotion sa Word and prayer. Kailanman hindi pwedeng huminto o mabawasan ang ating time sa Word and prayer araw-araw. Ang pwede lang natin gawin ay dagdagan pa ang ating pagdidepende sa Panginoon upang maranasan natin ang sunod-sunod na tagumpay sa ating pananampalataya. Isang wake-up call sa atin. Kapag hindi natin nakikita na kailangan nating araw-araw na magdepende sa Panginoon sa pamamagitan ng ating daily devotion sa Word and prayer, sinasabi natin hindi natin kailangan ang Panginoon. Nagiging proud tayo. Nagiging tamad at pabaya tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya kailangan natin ng humility. Kailangan natin magkaroon ng poor in spirit, na magkaroon tayo ng kaalaman na sa ating sarili walang mabuti sa atin. Sa ating sarili wala tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Kaya kailangan natin palagi ang magdepende sa Panginoon. At ang ganitong klaseng attitude ay magbubunga ng tagumpay sa ating pananampalataya. Sa pagpapatuloy natin, inilahad ni Abram sa Panginoon ang laman ng kanyang puso, ang kanyang struggle. Sa verse 2, ngunit sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Yamang ako'y patuloy na walang anak, at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco, katiwala ni Abram. At sinabi ni Abram, hindi mo ako binigyan ng anak, at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Upang maunawaan natin ang struggle ni Abram, importante na makita natin na 10 taon na ang nakalipas magmula nung tinawag siya ng Panginoon mula sa Ur ng mga Kaldeo. At nangako ang Panginoon sa kanya na bibigyan siya ng binhi, maraming binhi, at bibigyan sila ng lupa ng Panginoon. Pero pagkalipas ng 10 taon, hanggang ngayon, wala pang nakikitang binhi si Abram. At kahit kapirasong lupa ay wala siyang pag-aari sa Kanaan. Ito ang reason kung bakit nag-i-struggle si Abram. Na hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Panginoon sa kanyang buhay.
Ang tunay na test ng strength ng ating pananampalataya ay ang ating pagpapatuloy na confident na nabubuhay tayo ayon sa mga pangako ng Panginoon. Ang ibig sabihin, pagkalipas ng 5, 10, 20 years, 30 years, ay patuloy na malusog ang ating pananampalataya. Patuloy na nabubuhay tayo base sa mga pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating perseverance, ang tunay na test, kung tunay nga bang malakas ang ating pananampalataya. Maganda na maging masaya at i-enjoy natin ang ating mga spiritual experiences noong tayo ay unang lumapit sa ating Panginoong Yesus. Pero huwag tayong masyadong magsaya dahil ang tunay na quality ng ating pananampalataya, makikita pa lang yan sa ating pagpapatuloy bilang Kristiyano na nabubuhay tayo na nakadepende lamang sa mga pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kung nag-umpisa ka sa iyong pananampalataya na masaya, confident, masigasig, bilang isang Kristiyano, ang tanong sa atin, pagkalipas ng ilang taon o pagkalipas ng maraming taon, ganyan pa rin ba ang quality ng iyong pananampalataya? Tanungin natin ang ating mga sarili. Kumusta ang ating pananampalataya? Ngayon na nakalipas na ang maraming taon, patuloy bang lumalago ang ating pananampalataya sa kabila ng maraming pagsubok? O para bang malungkot, nagdududa, at iniisip mo na tumigil ka na sa iyong pananampalataya? Gusto mo nang tumalikod sa Panginoon? Matutulungan tayo ni Abram sa ating text na sa kanyang pagdududa sa mga pangako ng Panginoon sa kanya, makikita natin kung papaano po siya pinalakas ng Panginoon. Pinalakas ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, na ito rin ang paraan ng Panginoon ngayon upang palakasin ang ating pananampalataya. Una, kailangan nating makita na ang pagdududa ni Abram ay hindi bunga ng unbelief, kundi ang pagdududang ito ay senyales na tunay ang kanyang pananampalataya. Kung hindi talaga nagtitiwala si Abram, pwedeng hindi na siya magtanong o kalimutan na lang kung ano ang pangako ng Panginoon sa kanya. Pero dahil meron siyang genuine faith at gusto niya magtiwala sa Panginoon, kaya lumabas ang ganitong klase struggle. May pangakong binhi ang Panginoon kay Abram. Kailangan nating makita na hindi lang ito basta tagapagmana ang inihingi ni Abram sa Panginoon. Hindi lang basta gustong magkaroon ng baby at ng sariling anak si Abram dahil naiinggit lamang siya na siya ay walang anak pero ang mga tao sa kanyang paligid ay nagkakaanak. Hindi po ganito ang hinihingi ni Abram. Makikita natin na ang hinihinging binhi ni Abram ay ang ipinangakong binhi sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang binhi na gagapi kay Satan, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Sa John 8, kung saan sinasagot ng Panginoong Yesus ang mga Pariseo dahil sa pag-reject nila sa claim ng ating Panginoong Yesus na siya ay anak ng Diyos, biglang lumabas ang subject patungkol kay Abraham. Sa John 8, verse 56, ang sabi ng ating Panginoong Yesus,
nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagalak. Maraming okasyon sa buhay ni Abram na posibleng totoo ito na nakita nga ni Abram ang Panginoong Yesus mula sa malayo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Pero sigurado po tayo nakasama ang Genesis chapter 15 kung saan hinahanap ni Abram ang pangakong binhi ng Panginoon sa kanya. At sa verse 6, nakita niya ang Panginoong Yesus, nanampalataya siya, kaya itinuring na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Sa Galatia chapter 3 verse 16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Ang punto ni Apostol Pablo, kung papansinin po natin, ang writer ng Genesis, kapag sinasabi niya ang pangakong binhi kay Abraham, palaging ginagamit yung singular, binhi. Hindi po ang mga binhi, binhi lang. Na ang ibig sabihin, sa isip ng Panginoon ay nauuna ang Panginoong Yesus. Na magmumula sa lahi ni Abraham ang Panginoong Yesus na siyang magbibigay ng kaligtasan sa buong mundo na mananampalataya sa Kanya. So, ang struggle ni Abraham ay gusto niyang maranasan ang pangakong tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, ang binhi na ipinangako ng Panginoon sa Kanya. At dahil dito, gusto niyang maging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Gusto niyang maranasan ang pagpapala ng Panginoong Yesus at maging pagpapala siya sa maraming mga tao. Alam po natin na sa tagpong ito, mayaman na si Abraham. At tanyag na rin siya sa mga karatig bayan dahil sa galing niya sa pakikipaglaban. Komportable na siya sa kanyang buhay. Pero ang masisilip natin dito, hindi siya kontento na maging komportable lang sa buhay. Ang dinidesire ng kanyang puso ay ang pagpapala na galing sa Panginoong Yesus upang siya ay maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa iba. I-examine natin ang ating sarili. Ano ang malalim na ninanais ng ating mga puso? Ano ang iyong pangarap? Ang maging komportable ba? Maging mayaman? Maging popular? At kung maranasan mo ang mga ito, ay kontento ka na? Meron bang malalim na pagnanais sa iyong puso na gusto mong maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus? Upang siyang mag-control sa iyong buhay, upang maging kamukha ka ng ating Panginoong Yesus. At dahil ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya, ay nagiging useful ka din sa gawain ng Panginoon. Ito ba ang pinagpipray at dinidesire mo, pangarap mo sa iyong buhay? Isang tanong na kailangan nating isettle sa ating mga buhay. Ano ba ang purpose ng ating buhay? Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Bakit tayo nanampalataya kay Jesus? Ano ang layunin ng Panginoon sa pagtawag niya sa atin? At kung ano ang maging sagot natin base sa sinasabi ng Bible, i-align natin ang ating buhay ayon sa layunin ng Panginoon sa atin. Napakahirap po na mabuhay na taliwas sa kalooban ng Panginoon.
ang nilalabanan natin ay ang kamay ng Panginoon. At hindi tayo magiging masaya. Sabi nga ng ating awitin, kapag tayo ay nabubuhay para sa glory ng Panginoon, tayo ay nagiging masaya. Ito ang makabubuti para sa atin. Sa struggle ni Abram, makikita natin ang mercy, ang awa ng Panginoon at ang kanyang compassion kay Abram. Makikita po natin na in-accommodate ng Panginoon ang weakness ng pananampalataya ni Abram. Na nung si Abram, kinonfess niya ang kanyang struggle sa Panginoon, ang weakness ng kanyang pananampalataya, hindi siya ni-reject ng Panginoon. Hindi siya kinondemn ng Panginoon. Sa kabilang banda, hindi rin naman ini-encourage ng Bible na magduda tayo sa mga pangako ng Panginoon. Hindi po. Pero kapag dumating tayo sa punto na mahina ang ating pananampalataya at nagdududa tayo sa mga pangako ng Panginoon na totoo ba ang sinasabi ng Bible na ang lahat ng nangyayari sa aking buhay ay para sa aking ikabubuti? Kapag nagdududa tayo, magandang gayahin po natin si Abram na binuksan niya ang kanyang pagdududa, ang kanyang puso sa Panginoon. Merong temptation sa atin at ito ang palagi nating ginagawa. Kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nagdududa sa kabutihan ng Panginoon, kinikimkim natin, itinatago natin sa ating sarili at pinoproject natin sa iba na tayo ay okay at nagtitiwala tayo sa kabutihan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kinakarga natin na mag-isa ang burden. Hindi ganyan ang ginawa ni Abram. Ipinasa niya ang kanyang burden sa Panginoon. Para bang ganito ang sinabi ni Abram, Panginoon, 10 taon na nakakalipas, hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang iyong pangakong binhi. Sumagot ang Panginoon kay Abram. Makikita natin ang mercy. Hindi siya ni-reject ng Panginoon, sinagot siya ng Panginoon. Sa verse 4, ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, si Eliezer. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Ang isang malinaw na sinasabi sa atin, tuwing nakakaranas tayo ng pagdududa, takot, depression, ang isang importante na dapat nating gawin ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Ang ibig sabihin, ang Word of God, nakikita niya ng malinaw ang ating mga puso, ang ating mga motibo. Ang Word of God, dahil ito ay buhay, merong power. Merong power na turuan tayo at ituwid tayo, i-equip tayo. Ang sinasabi sa atin every time na tayo ay nagdududa sa Panginoon, ang una nating ginagawa dapat ay ang magbabad sa salita ng Panginoon. Kailangan nating marinig ang salita ng Panginoon. Ang tanong sa atin, naniniwala ba tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos?
Naniniwala ba tayo na kung kakausapin tayo ng Panginoon ay walang ibang paraan sa pamamagitan lamang ng Bible? Naniniwala ba tayo na kakausapin tayo ng Panginoon kung tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon? Sasagutin niya ang ating mga katanungan, ang ating mga pagdududa. Siguro sa salita, naniniwala tayo. Sa ating doktrina, yan ang ating ipinapahayag. Pero ang sinasabi ng ating mga buhay, hindi tayo naniniwala. At ito ang problema natin. Imbes na ilapit natin sa Panginoon ang ating struggles, itinatago at kinakarga natin mag-isa. Imbes na mag-focus tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, nakatuon ang atensyon natin sa ating mga problema at pinagdadaanan. Kaya hindi natin nasusumpungan ang kalakasan na hinahanap natin. Pansinin natin ang case ni Abram. Wala pong nagbago sa kanyang sitwasyon. Wala. Ang nagbago lang ay ang kanyang perspective kasi lumakas ang kanyang pananampalataya. Ang ginawa ng Panginoon, in-accommodate niya ang mga tanong ni Abram. So, inulit ng Panginoon ang kanyang pangako at in-expand niya ang kanyang mga pangako. Nilinaw niya na ang pangakong binhi hindi magmumula sa kanyang steward, kundi magmumula sa kanyang laman mismo. At kung gaano karami ang mga bituin sa langit, ay ganun din karami ang mga bituin na ang mga binhi na ibibigay ng Panginoon sa kanya. Kinausap siya ng Panginoon. Walang nagbago sa kanyang sitwasyon. Ang nagbago ay ang kanyang perspective, kung paano niya nakikita ang kanyang sitwasyon. Hindi ba madalas ganyan din ang nararanasan natin? Marami tayong problema na nakikita sa ating buhay at sa paligid natin. At ang gusto natin ay baguhin natin ang lahat na nakikita nating problema. Kasi yun ang nakikita nating solusyon. Kapag naalis ang problema, ang ibig sabihin wala nang problema. Pero maraming pagkakataon, alam natin na hindi ganyan kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang babaguhin ng Panginoon ay ang pananaw natin. Kung papaano natin nakikita ang ating sitwasyon, ang ating problema. Imbes na mabigatan tayo sa kahirapan ng buhay ngayon, hindi ba opportunity sa atin na tignan natin sa tamang perspective, na opportunity ito para sa atin na maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kung naibigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya ba tayo kayang bigyan ng pagkain na siya namang kailangan natin? Sa ganong paraan, mag-iiba ang ating perspective. The same pa rin, hindi magbabago ang iyong situation, pero kung mag-ooperate ng tama ang iyong pananampalataya, magiging confident ka. Maalis ang problema, pero hindi nagbago ang iyong sitwasyon. Imbes na mabigatan ka sa iyong struggle, kasalukuyan na nakikita mong problema, hindi ba magandang makita natin sa perspective na kung paano nakikita ng Diyos? Na ipinakikita ng Panginoon ang ating puso kasalukuyan. Sa kung paano tayo tumutugon sa ating problema, sinasabi ng Panginoon, iyan ang kalagayan natin. Iyan ang tunay na spiritual na kalagayan natin. At kung makita natin sa perspective ng Diyos, imbes na tayo ay ma-discourage, hindi ba dapat magiging masigasig tayo na lalo tayo magdidepende sa Panginoon? Kasi nga, ipinapakita sa atin ng Panginoon ang ating sitwasyon, ang ating puso. Sa kung paano tayo tumutugon sa mga problema. At kapag tama ang ating perspective, magdudulot yan ng maturity sa atin. Hindi magbabago ang ating sitwasyon. Ang babaguhin ng Panginoon ay tayo. Tayo.
Panghuli na gusto ko pong masilip natin, dahil lumapit si Abram sa Panginoon at binuksan niya ang kanyang nararamdaman sa Panginoon, tingnan niyo po, sinagot siya ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, binigyan siya ng insights ng Panginoon sa kanyang salita. Naging malinaw ngayon na ang ibibigay na binhi ng Panginoon kay Abram ay manggagaling mismo sa kanya, hindi sa kanyang katiwala. At nag-expand, nag-grow ang kanyang understanding na kung gaano pala karami ang mga bituin sa langit, ganyan din karami ang mga binhi na ibibigay ng Panginoon sa kanya. At alam niyo po ba, dahil kinausap siya ng Panginoon, lumakas ang kanyang pananampalataya. So nagkaroon ng insights, nag-grow ang kanyang understanding by experience sa salita ng Panginoon. Ganito po ang gusto kong masilip natin. Sa panahon na nakakaranas tayo ng anumang struggle sa ating buhay pananampalataya, ito ang panahon na ibinibigay ng Panginoon sa atin na opportunity na kung lalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at panalangin, mararanasan natin ang Word of God sa ating buhay. Kakausapin tayo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng mga insights sa kanyang mga salita na normally hindi po natin yan nakikita sa ating regular na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na makita natin na ang Panginoon sa kanyang wisdom ay inalaw niya na magkaroon tayo ng ganitong struggle, magkaroon ng burden sa ating puso upang itulak tayo sa kanyang banal na salita upang ang Panginoon i-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. At every time na ginagawa natin ito, tayong mga mananampalataya, dahil hindi naman tumitigil ang problema, hindi naman tumitigil ang struggle sa ating buhay pananampalataya. Pero every time na nakakaranas tayo ng bigatin sa ating puso at lumalapit tayo palagi sa Panginoon at nire-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili, binibigyan tayo ng insights at sa tulong ng Holy Spirit ay nararanasan natin ang kanyang mga salita. Makikita po natin patuloy ang growth natin. Mabilis ang growth natin sa pananampalataya. Kailangan lang natin makita sa tamang perspective. Pero madalas ang tugon natin, mas lalo tayong lumalayo sa Word of God. Kaya hindi natin nararanasan ang pagpapalang ito mula sa Panginoon. Si Abram, ang kanyang naranasan, dahil kinausap siya ng Panginoon, sa verse 6, sumampalataya siya sa Panginoon. At ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Ito ang malinaw na makikita natin kay Abram. Siya ay nagpatuloy na matapat sa Panginoon sa kabila ng maraming kabiguan, takot, pagdududa, dahil nakadepende siya sa salita ng Panginoon. Kung papaanong sa isip ni Abram, sa kanyang tanda, imposible na siyang magkaroon ng anak, pero dahil sinabi ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak, nagtiwala siya sa salita ng Panginoon at ibinasi niya ang kanyang buhay sa pangakong yun ng Panginoon. At sinabi ng ating Panginoon, itinuring siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ito ang sikreto ng tagumpay ni Abram. Ito ang sikreto kung bakit malakas ang kanyang pananampalataya. Sa ating panahon ngayon, ang sikreto ni Abram ay consistent siya sa kanyang daily devotion sa Word and prayer. Consistent siya sa kanyang devotion sa Word and prayer.
isang bagay na kailangan nating pagsikapan at itrain ang ating sarili. Imposible ang growth. Hiwalay sa ating daily devotion sa Word and prayer. Imposible. Sa verse 6, hindi po sinasabi sa atin na dito pa lang tunay na convert o nanampalataya si Abraham. Alam natin sa Genesis chapter 11 pa lang, tinawag na siya ng Panginoon at siya ay sumunod. Ang ginagawa lang po dito ay dinidefine ang kanyang pananampalataya kung papaano siya naging matuwid sa harapan ng Diyos. Na dahil sa kanyang pagtitiwala sa pangakong binhi na paparating ang ating Panginoong Hesus, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya ay nakita niya ang Panginoong Hesus, nagdepende siya sa Panginoong Hesus, kaya siya itinuring na matuwid. At hindi dahil sa kanyang pagsunod, hindi dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon, kaya siya naligtas. Na sinasabi sa atin, sa buong Biblia, Old Testament man o New Testament, isa lang ang kaparaanan ng kaligtasan. Ang kaligtasan sa Old Testament, inihintay nila ang paparating na tagapagligtas. At sila ay nananampalataya sa paparating na binhi, ang ating Panginoong Yesus. At tayo naman sa New Testament, binabalikan natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Iisa lamang ang paraan ng kaligtasan. Ito ay pananampalataya lamang kay Jesus. Kaya naman kung ikaw ay nandito at hindi pa nanampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan, iisa lang din ang paraan ng kaligtasan. Paraan upang iligtas ka ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng iyong pagdidepende kay Jesus. Si Jesus lamang kasi ang ipinadalang substitute, Diyos na nagkatawang tao na siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos na hindi mo kayang gawin. At siya ang namatay sa krus na nagbayad ng kasalanan upang kung ikaw ay mananampalataya, magdidepende lamang kay Jesus. Hindi ka magdidepende sa iyong sarili, kundi kay Jesus lamang para sa iyong kaligtasan. Ang sinasabi ng Bible, ituturing kanyang matuwid. Bibigyan kanya ng eternal life. Dahil ang katwiran ni Jesus ay ibibigay sa iyo, ipapasuot sa iyo, idideposito sa iyong account. Kaya naman ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin at pagkatapos po ay awitin natin ang ating closing hymn. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa kung papaano mo po sinustain, kinilos ang pananampalataya ni Abraham, ay ganun din, Panginoon. Ang malaking pagkakaiba nga lang, Panginoon, ay mas malaki ang aming pananagutan dahil kompletong naibigay sa amin ang iyong mga salita. Old and New Testament. At mas malinaw naming nakikita ngayon ang katuparan ng iyong pangako kay Abraham. Ang aming Panginoong Yesus, pangakong binhi ng aming Panginoong Yesus na iniwan ang glory ng langit, in-embrace ang limitasyon ng pagiging tao, in-embrace ang rejection, suffering, kahit na ang kamatayan sa krus, bilang pagsunod sa iyong kalooban para sa aming kaligtasan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin ang iyong katapatan, na kung ano ang ipinangako mo kay Abraham, ay siyang tinupad mo, Panginoon. Tinutupad mo ang iyong mga pangako. Dahil ikaw ang Diyos na matapat. At ang lahat ng iyong mga pangako ay iyong tutuparin, Panginoon. Kaya naman, tulungan mo po kami
na ibase namin ang aming buhay sa iyong mga pangako. Mabuhay kami, Panginoon, base sa iyong mga pangako. At ito po ay hindi namin kaya sa aming mga sarili. Nagdidepende lamang kami, Panginoon, sa iyong Holy Spirit na siya lamang ang makakagawa nito sa aming mga buhay. At tulungan mo po ang church na ito, Panginoon, na ang iyong mga salita ang maging sentro ng aming buhay at ministry. Na ma-enjoy ka namin, maranasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At gamitin mo kaming instrumento, Panginoon, upang i-expand mo ang iyong kingdom, Panginoon. At kinikilala namin na anuman ang makakapagbigay ng glory sa iyong pangalan, ito ang makabubuti sa amin. Ito ang magbibigay ng joy sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang ating close.